Bel Mariano, handang maging kontrabida. Pangarap ni Bel na maging kontrabida at challenge ito sa kanya. Nasa bucket list din niyang makatrabaho ang kalibre ni na Julian Santos at John Lloyd Cruz. Game rin siya sa Girls Love Project. O diba, talagang at least si Bel Mariano ay artistang-artista. Lahat pwede niyang gawin. Hindi siya naging artista, hindi katulad ng ibang artista wala pang pangalan. Pag tinanong mo, parang nagdadalawang isip ang gumawa na ito, Bel Mariano na to kahit papano. Pero pag sinabing bet niyang Girls Love, okay sa kanya maging kontrabida. Yung iba kasi parang gusto nila na pa-sweet talaga sila. Pero ako, ayoko siyang maging kontrabida. Gusto ko lang siyang maging palaban na bida. Yung tipong bida na inaapi pero lalaban. Ay, parang Bida kontra bida. parang hindi ko kasi ma-imagine na makamumuhian ko siya. Yung ganyang itsura. Ako nabibilib lang talaga ako rito kay Bel kasi seryoso siya sa kanyang career to the point na naisip niyang gusto niya maging kontrabida. Siguro feeling niya kasi na darating ang panahon na pagsasawaan din naman yung kung ano mga roles na ginagampanan niya. Kaya gusto niyang i-challenge. At saka gusto rin siguro nito at an early age ay makatanggap din naman ng papuri bilang isang actress at magkaroon ng award. Tama ka naman, dapat bida kontra bida. Marami namang ganyan eh. Pero kung gusto talaga niya maging kontrabida, kaya lang medyo dapat magkaedad na, may edad na rin siya. Kasi kung magkokontrabida siya, ngayong bata pala siya at nag-click, baka mahihirapan na siyang bumalik mahirapan siyang bumalik doon sa kanyang bida na pa-sweet. Parang, hindi. Yung kay Rita Daniela naman kasi, di ba, nagsimula siya sa kontrabida. Tapos naging magka-love team sila ni Ken-chan. Kumusta na kayo si Ken-chan, no? Pabalik na daw. At makikipagkita raw sa'yo. Dapat may palala si Ken-chan. May pa-buffet. Ayan na. Pero hindi ko na-imagine kasi pasang ngayon si Bel na nananakit. Yung mga ganong tipo. Or tumatalak. Parang mas magaling siyang umiyak. Ayan. Bel Mariano, handang maging kontrabida, ay talagang nakakatuwa at nakakagulat para sa maraming fans. Kilala si Bel Mariano bilang isa sa pinaka-sweet at wholesome na leading ladies ng kanyang henerasyon, lalo na sa tambalan nila ni Danny Pangilinan. Kaya kung totoo man na bukas siya sa pagiging kontrabida, malaking hakbang ito sa kanyang career. Bakit magandang move ito para kay Bel? Una, ipinapakita nito ang maturity niya bilang aktres. Ang pagiging kontrabida ay hindi basta-basta role. Kailangan dito ng lalim ng emosyon, kontrol sa acting at kakayahan na magpabago-bago ng karakter. Kapag nagawa niya ito ng maayos, mas mapapatunayan niyang hindi lang siya nakakulong sa sweet girl image. Pangalawa, sa industriya ngayon, lalo na sa mga proyekto ng ABS-CBN, mas pinapahalagahan ang versatility. Maraming artista ang mas tumibay ang pangalan nang tumanggap ng challenging roles. Isipin mo na lang ang mga aktres na mas nakilala dahil sa matapang at komplikadong karakter. Ano ang posibleng epekto sa Don Bell Love Team? Siyempre, may mga fans na baka mabigla o mag-alala. Pero sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin nito na mawawala ang tambalan nila ni Danny. Sa halip, maaari pang mas lalo pang tumibay ang kanilang individual careers na makakatulong din sa love team nila in the long run. Minsan, ang paglayo muna sa comfort zone ang nagdadala ng mas malaking growth. Kung magiging kontrabida man siya, exciting makita kung paano niya babaguhin ang aura niya mula sa pa-sweet to fierce at intense. Ano pa ang maaaring maidagdag? Posibleng ito ay paghahanda niya para sa mas mature roles sa hinaharap. Maaari rin itong strategy para ma-break ang stereotype sa kanya. At higit sa lahat, ipinapakita nito na seryoso siya sa craft niya bilang aktres. Sa kabuuan, kung totoo man ang balitang ito, masasabi kong magandang career move ito para kay Bel Mariano. Nakaka-excite makitang ibang side niya. Baka magulat tayo kung gaano siya kagaling bilang villain. Si Bel Mariano ay matagal nang nakilala bilang sweet, soft at wholesome leading lady, lalo na sa mga proyekto niya kasama si Danny Pangilinan. Kaya kung bubuksan niya ang sarili niya sa pagiging kontrabida, ibig sabihin nito ay handa na siyang mag-level up bilang aktres at hindi na lang magpakahon sa iisang image. Bakit magandang desisyong ito? Versatility. Ang tunay na mahusay na artista ay kayang gumana ng iba't ibang karakter. Kapag nagawa niya ang role ng kontrabida ng kapani-paniwala, mas mapapatunayan niyang may lalim siya sa pag-aarte. Career longevity.
Sa industriya tulad ng sa ABS-CBN, mahalaga ang pagiging flexible sa roles. Mas tumatagal ang career ng mga artista na kayang mag-transform. Breaking stereotypes. Minsan, ang sweet image ay nagiging limitasyon. Ang pagiging kontrabida ay maaaring magpakita ng mas mature, intense at darker side ni Belle na hindi pa natin nakikita. Posibleng reaksyon ng fans. Natural lang na may mga fans na mabigla, lalo na ang solid Don Belle supporters. Pero sa totoo lang, ang ganitong move ay hindi naman nangangahulugan na mawawala ang tambalan nila. Sa halip, maaari pang ang mas lalo pang tumalakas ang kanilang individual careers na makakatulong din sa love team nila in the long run. Para sa akin, positibo at exciting ang balitang ito. Ipinapakita nito na seryoso si Belle Mariano sa kanyang craft at hindi natatakot sumubok ng bago. At minsan, ang mga artistang nagiging kontrabida ay mas lalo pang nagiging memorable. Sa tingin mo, bagay ba kay Belle ang isang fierce at manipulative na character o mas gusto mo pa rin siyang leading lady? Ang balitang ito ay isang napaka-interesanting development sa career ni Belle Mariano. Kilala siya bilang isa sa pinaka-wholesome at sweet na aktres ng kanyang henerasyon, lalo na sa mga proyekto niya kasama si Danny Pangilinan. Kaya kung bubuksan niya ang sarili niya sa pagiging kontrabida, ibig sabihin nito ay handa na siyang mag-level up bilang aktres at hindi na lang magpakahon sa iisang image. Bakit magandang desisyong ito? Versatility. Ang tunay na mahusay na artista ay kayang gumana ng iba't ibang karakter. Kapag nagawa niya ang role ng kontrabida ng kapani-paniwala, mas mapapatunayan niyang may lalim siya sa pag-aarte. Career longevity. Sa industriya tulad ng sa ABS-CBN, mahalaga ang pagiging flexible sa roles. Mas tumatagal ang career ng mga artista na kayang mag-transform. Breaking stereotypes. Minsan, ang sweet image ay nagiging limitasyon. Ang pagiging kontrabida ay maaaring magpakita ng mas mature, intense at darker side ni Belle na hindi pa natin nakikita. Posibleng reaksyon ng fans. Natural lang na may mga fans na mabigla, lalo na ang solid Don Belle supporters. Pero sa totoo lang, ang ganitong move ay hindi naman nangangahulugan na mawawala ang tambalan nila. Sa halip, maaari pang ang mas lalo pang tumalakas ang kanilang individual careers na makakatulong din sa love team nila in the long run. Para sa akin, positibo at exciting ang balitang ito. Ipinapakita nito na seryoso si Belle Mariano sa kanyang craft at hindi natatakot sumubok ng bago. At minsan, ang mga artistang nagiging kontrabida ay mas lalo pang nagiging memorable. Sa tingin mo, bagay ba kay Belle ang isang fierce at manipulative na character o mas gusto mo pa rin siyang leading lady? Ang bayitang ito ay isang napaka-interesanting development sa career ni Belle Mariano. Kilala siya bilang isa sa pinaka-wholesome at sweet na aktres ng kanyang henerasyon, lalo na sa mga proyekto niya kasama si Danny Pangilinan. Kaya kung bubuksan niya ang sarili niya sa pagiging kontrabida, ibig sabihin nito ay handa na siyang mag-level up bilang aktres at hindi na lang magpakahon sa iisang image. Bakit magandang desisyong ito? Versatility. Ang tunay na mahusay na artista ay kayang gumana ng iba't ibang karakter. Kapag nagawa niya ang role ng kontrabida ng kapani-paniwala, mas mapapatunayan niyang may lalim siya sa pag-aarte. Career longevity. Sa industriya tulad niyang sa ABS-CBN, mahalaga ang pagiging flexible sa roles. Mas tumatagal ang career ng mga artista na kayang mag-transform. Breaking stereotypes. Minsan, ang sweet image ay nagiging limitasyon. Ang pagiging kontrabida ay maaaring magpakita ng mas mature, intense at darker side ni Belle na hindi pa natin nakikita. Posibleng reaksyon ng fans. Natural lang na may mga fans na mabigla, lalo na ang solid Don Belle supporters. Pero sa totoo lang, ang ganitong move ay hindi naman nangangahulugan na mawawala ang tambalan nila. Sa halip, maaari pang ang mas lalo pang tumalakas ang kanilang individual careers na makakatulong din sa love team nila in the long run. Para sa akin, positibo at exciting ang balitang ito. Ipinapakita nito na seryoso si Belle Mariano sa kanyang craft at hindi natatakot sumubok ng bago. At minsan, ang mga artistang nagiging kontrabida ay mas lalo pang nagiging memorable. Sa tingin mo, bagay ba kay Belle ang isang fierce at manipulative na character o mas gusto mo pa rin siyang leading lady? Ang balitang ito ay isang napaka-interesanting development sa career ni Belle Mariano.
Kilala siya bilang isa sa pinaka-wholesome at sweet na aktres ng kanyang henerasyon, lalo na sa mga proyekto niya kasama si Danny Pangilinan. Kaya kung bubuksan niya ang sarili niya sa pagiging kontrabida, ibig sabihin nito ay handa na siyang mag-level up bilang aktres at hindi na lang magpakahon sa iisang image. Bakit magandang desisyong ito? Versatility. Ang tunay na mahusay na artista ay kayang gumana ng iba't ibang karakter. Kapag nagawa niya ang role ng kontrabida ng kapanipaniwala, mas mapapatunayan niyang may lalim siya sa pag-aarte. Career longevity. Sa industriya tulad ng sa ABS-CBN, mahalaga ang pagiging flexible sa roles. Mas tumatagal ang career ng mga artista na kayang mag-transform. Breaking stereotypes. Minsan, ang sweet image ay nagiging limitasyon. Ang pagiging kontrabida ay maaaring magpakita ng mas mature, intense at darker side ni Belle na hindi pa natin nakikita. Posibleng reaksyon ng fans. Natural lang na may mga fans na mabigla, lalo na ang solid Don Belle supporters. Pero sa totoo lang, ang ganitong move ay hindi naman nangangahulugan na mawawala ang tambalan nila. Sa halip, maaari pang ang mas lalo pang tumalakas ang kanilang individual careers na makakatulong din sa love team nila in the long run. Para sa akin, positibo at exciting ang balitang ito. Ipinapakita nito na seryoso si Belle Mariano sa kanyang craft at hindi natatakot sumubok ng bago. At minsan, ang mga artistang nagiging kontrabida ay mas lalo pang nagiging memorable. Sa tingin mo, bagay ba kay Belle ang isang fierce at manipulative na character o mas gusto mo pa rin siyang leading lady? Ang balitang ito ay isang napaka-interesanting development sa career ni Belle Mariano. Kilala siya bilang isa sa pinaka-wholesome at sweet na aktres ng kanyang henerasyon, lalo na sa mga proyekto niya kasama si Danny Pangilinan. Kaya kung bubuksan niya ang sarili niya sa pagiging kontrabida, ibig sabihin nito ay handa na siyang mag-level up bilang aktres at hindi na lang magpakahon sa iisang image. Bakit magandang desisyong ito? Versatility. Ang tunay na mahusay na artista ay kayang gumana ng iba't ibang karakter. Kapag nagawa niya ang role ng kontrabida ng kapanipaniwala, mas mapapatunayan niyang may lalim siya sa pag-aarte. Career longevity. Sa industriya tulad ng sa ABS-CBN, mahalaga ang pagiging flexible sa roles. Mas tumatagal ang career ng mga artista na kayang mag-transform. Breaking stereotypes. Minsan, ang sweet image ay nagiging limitasyon. Ang pagiging kontrabida ay maaaring magpakita ng mas mature, intense at darker side ni Belle na hindi pa natin nakikita. Posibleng reaksyon ng fans. Natural lang na may mga fans na mabigla, lalo na ang solid Don Belle supporters. Pero sa totoo lang, ang ganitong move ay hindi naman nangangahulugan na mawawala ang tambalan nila. Sa halip, maaari pang ang mas lalo pang tumalakas ang kanilang individual careers na makakatulong din sa love team nila in the long run. Para sa